Ayan naman tayo. Bumati na naman tayo ng good morning, pero parang hindi naman good yung ating morning. Good morning! Ayan, ako po yung muling nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makarating dito sa FBCF. Ayan. At yun nga po, sabi nga ni Brother Ira ay ilang buwan po kami sa Palawan. At in-enjoy ang aming bakasyon dahil po minsan lang kami makauwi doon, kaya tinagal-tagalan na po namin. At the same time, mahal lang pamasahe, kaya po sinulit na rin po namin ang aming pong pag-uwi doon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon muli na pagkakataon na muling magamit sa inyong harapan upang makapagbahagi ng kanyang salita. At ngayon po ay Linggo di Palaspas, no? At maraming tao inyong nakikita na kung saan ay may dalang palaspas. Na kung saan after gamitin sa simbahan, ginagamit pambugaw ng aswang. No? But ngayon ako po ay nagulat dahil ang atin pong pag-aaralan ay about sa pangatlong huling salita ng Panginoon. Pero alam niyo po ba na yung akin po itong pinag-aaralan at akin pong iniisip, ito ba talaga yung pangatlong huling salita ng Panginoon? Kasi po nung siya po ay muling nabuhay, siya po ay marami pa pong nasabi. Tama po ba? Nasabi niya po yung in the Great Commission, nung siya po ay nabuhay. So kung titingnan parang kulang. Hindi dapat pala ito ay 7 last word of Jesus Christ on the cross bago siya mamatay. Kasi baka akala natin na hindi na muling nagsalita ang Panginoon after siya ay namatay. Kundi meron pa po. No? At ngayon po, alam niyo po, ako po napaisip dahil po itong 7 last word of the Lord Jesus Christ doon sa cross ng the cross of Calvary, ito po ay ginagawa namin ng isang araw. At pinipreach namin ito or pinag-aaralan namin ito, bawat isang salita, 15 minutes lang. So, siguro po ngayon ay 15 minutes lang din, no? At mukhang tuwang-tuwa po yung iba dahil 15 minuto lang. Pero hindi po, dahil sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At dahil ito po ay gagawin natin in worship service, and I believe na mga 30 to 45 minutes. Kaya ako pumurasan dahil alam ko na may Sunday school pa kayo pagkatapos nito. At yung bagay na yan ay mahalaga din. At sa ating pong binasa, yan po ang ating pag-aaralan, ngunit hindi po lahat. Dahil pag ating pong inisa-isa, baka hindi na po tayo makapag-Sunday school. Kundi ang ating pong pag-aaralan is from verses 25 to 27 po lamang. At ang title po ng aking pong mensahe sa umagang ito is The Manifestation of Selfless Love. Pero bago po yun, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat pong muli sa oras na ito na kami, Ama, ay muli makakapag-aral, makakapagbulay-bulay ng inyong salita. Kaya, Ama, sa oras na ito, naway gabayan niyo po kami at tulungan niyo po kami at puspusin niyo ang bawat isa ng inyong banal na espiritu at gawin niyo lang mo sa likod ng iyong krus, ang iyong tagapagsalita upang ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Naway tulungan mo kami, Ama, at iwaksi mo ang gawa ng kaaway upang hindi namin ma-miss out, Lord, yung mga bagay na nais mong ipabatid sa amin. Kaya, Ama, ang lahat ng ito ay tinataas ko sa inyo ng may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, ang ating pag-aaralan is the manifestation of selfless love. At yun nga po, ating tatalakayin din yung pangatlong huling salita ng Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po, sa umagang ito, atin pong titingnan, napakalinaw ng huling salita ng Panginoong Jesucristo. At ito po ay makikita in the book of John. John chapter 19, verses 26 to 27. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple took her
to his own home. Kung atin pong titingnan, siyempre sa atin pong pag-aaral, hindi lamang po tayo magpo-focus sa kung ano po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung titingnan natin, napaka-iksi ng sinabing yon, pero napaka-laman. Kung di atin pong titingnan sa umagang ito, ay atin pong babalikan yung mga nangyari in verses 23 to 27. Titingnan natin yung senaryo sa pagkakataong yan at makikita natin mga kapatid kung paano mag-manifest ng isang pag-ibig na hindi tinitingnan ang sarili. At hindi lamang ang Panginoong Jesucristo ang nagpakita nito, kundi even yung kanyang mga taga-sunod. At meron po akong 5 tao na nais ipakilala sa inyo. At alam ko po na kilalang-kilala nyo ang mga ito. Siyempre, unang-una na po, yan. Unang-una na po ay ang mga tagasunod ni Kristo. Unang-una na po ay ang ina ni Kristo. At alam niyo po mga kapatid, sa ina ni Kristo, marami po tayong makikita dito. Marami tayong makikita na kung saan ay dapat nating pag-aralan at dapat din nating makita para sa ating pananampalataya bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil in verse 25, kung atin pong titingnan, sabi po dito, "Therefore the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene." So, una na po makikita natin na tagasunod ni Kristo ay walang iba kundi ang kanyang ina. At alam niyo po, kung atin pong titingnan mga kapatid, sa 4 na gospel, book of the gospel, alam niyo po si Maria na ina ni Kristo ay dito lamang sa John na sulat, pagdating po dyan sa kwentong yan na patungkol doon sa cross ng Calvary. Kasi po kung atin pong titingnan in Matthew 27 verse 56 na kung saan ay with the same scenario na may mga kababaihan na naan doon sa paanan ng krus ng Kalbaryo, kung makikita natin, hindi kabilang dyan ang ina ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kung inyo pong babasahin, sabi po dito in Matthew 27 verse 56, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Kung inyo pong titingnan, 3 lang yung babaeng nabanggit. Yan po ay the same scenario dito po sa John chapter 19 verse 25 to 27 na kung saan dito 4 sila kasama ang ina ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yan may kulang. So, meron pa pong isang account in Mark chapter 15 verses 41, kung inyo pong babasahin doon, makikita nyo rin na hindi rin kasama doon ang ina ng Panginoong Jesucristo. Pero dito po, in John chapter 19 verse 25, nakasama po siya. Diba? Kung inyong babasahin, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. So, Pastor, ano pong nais mong ipakita? Alam niyo po, napakahalaga ng bagay na ito dahil ang pangalan ng isang tao pagdating po sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Pero bakit dito, in the book of Matthew, in the book of Mark, hindi nakasama ang ina ng Panginoong Jesucristo? Tapos pagdating sa John, kasama na siya, tama po ba? Pero nakita niyo po ba na pinangalanan siya? Pinangalanan siya na Maria. Makikita niyo lang, pagpapakilala ni Apostle John dito, ang kaniyang ina. Pero kung titingnan niyo yung mga kasunod, even na sa pagpapakilala sa kapatid ni Maria, ayun na sabi at ang kapatid nitong babae. Hindi man lang sinabi, at ang kapatid ni Maria.
Alam niyo po, napakahalaga po ng bagay niyan kasi po alam niyo po sa panahon ngayon, grabe ang pagkakakilala ng mga tao kay Maria. Tama po ba? Maraming tao na sumasamba kay Maria. Pero sasabihin nila, syempre itatanggi, hindi namin sinasamba yan. Pero kung ating titingnan, nananalangin sila kay Maria. Kanina nga nag-uusap-usap kami, sabi ko kay na Brother Ira, ano nga ako sa kanila. Kasi may hawak silang rosaryo, tapos yung rosaryo may krus sa dulo, pero ano ang kanilang dinadasal? Aba, Ginoong Maria. At yung salitang Ginoo, kung titingnan natin pang lalaki, di ba? Pero alam niyo po, yung salitang Ginoo, in the New Testament time, yung salitang Ginoo, ito po ay paggalang. Yung Ginoo, ito po ginagamit sa mga kataas-taasan. Kaya kung titingnan natin, sa panahon ngayon, at sa panahon din ng unang panahon, si Maria, talagang grabe yung pagpapahalaga nila. Pinapantay nila si Maria sa Panginoon. Pero kung titingnan natin, si Maria na doon sa paanan ng krus ng Kalbaryo, nagdadalamhati, umiiyak dahil sa kanyang naranasan. Pero kung ating titingnan, hindi siya pinangalanan ni John and Matthew, si Mark, hindi niya sinama si Maria dahil darating talaga ang panahon na si Maria ay sasambahin katulad ng Diyos. At ito ay ang ating pinanghahawakan na nais ipakita ni John, ni Matthew, ni Mark, na si Maria ay hindi maaaring ipantay sa Panginoong Hesukristo. Pero alam mo, nakakalungkot. Ginawa pa nilang mag-asawa si Jesus at si Maria. Kasi ang tawag nila kay Jesus, Papa Jesus. Kay Maria, Mama Mary. Tingnan nyo, pantay na pantay, di ba? Naging mag-asawa pa. Pero kung titingnan natin, andito si Maria. No? At kung titingnan natin, si Maria, nung nabalitaan niya sa propesiya na si Maria is what? Pinagdadalang tao niya ang Panginoong Hesukristo. In Luke chapter 1 verses 46 to 50, gumawa siya ng awit. Kung inyo pong titingnan, hindi ko na naman naisama, in Luke chapter 1 verses 46 to 50, na kung saan nagpapakita dyan, sabi dito in verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So kung ating titingnan mga kapatid, si Maria, even siya, she knows sa kanyang sarili na kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ng Panginoong Hesukristo na kung saan ay magliligtas sa kanya sa kapahamakan. At the same time, kung titingnan natin si Maria, she exalted God. Kasi kung si Maria ay Diyos, hindi niya kailangang i-exalt ang Diyos. Dahil siya mismo ay Diyos. Pero dahil hindi siya Diyos, makikita natin mga kapatid, marami pong salamat. Makikita natin mga kapatid, na even si Maria, in-exalt niya ang Diyos at the same time si Maria ay nangangailangan din ng tagapagligtas at siya ay nagmamakaawa na siya ay iligtas. Dahil ito ay kailangan din ni Maria. So kung titingnan natin in the book of John, hindi lamang po siya pinangalanan, hindi siya pinangalanan na Maria, kundi tinawag pa siya ng Panginoon na ginang or babae. Isipin nyo, no? Parang ang sakit, nanay mo. Pag tinawag na nanay mo, tapos tatawagin kang babae.
or ginang. Pero alam niyo po, kung titingnan natin, parang ang cold naman ng Panginoong Hesukristo. Kasi tinawag niya si Maria, ang kanyang ina, na babae. Pero alam niyo po, mga kapatid, yun din po ay nagpapakita na kung saan ang pagiging ina ni Maria that time, or alam niyo po, yung bagay na yan, hindi lang ito nangyari, hindi lang ito sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kundi ito po ay sinabi din niya doon sa unang miracle na kanyang ginawa. Ano po ba yung unang miracle na kanyang ginawa? Water turned into wine. At ito po ay sa Kana. At ito yung ministry niya sa lugar na yon. At ito rin po yung unang miracle na ginawa niya. Ito po yung unang niyang pagtungtong sa ministry. At ang tawag na rin kay Maria is what? Hindi po mother, kundi woman. Alam niyo po kung bakit? Kasi po ang mahalagang bagay, itong bagay na ito, tinawag ng Panginoong Hesukristo na Maria, si Maria na woman. Ang hirap kasi pag puro pangalan eh. Tinawag ng Panginoong Hesukristo si Maria na woman. Alam niyo po, meron din po yung significance. May mahalagang bagay na nais ipakita ang Panginoong Hesukristo na nung siya ay nagsimula sa kanyang gawain, nung siya ay nagsimula sa ministeryo, winakasan niya na po ang human relationship. So, Pastor, ibig sabihin, hindi niya na ina ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko po sinasabing ganon. Kundi, inakasan niya ang human relationship. Why? Dahil may ini-establish siya. At ang ini-establish niya is a spiritual relationship sa isa't isa. Kaya nung sinabi niya kay Maria, woman or ginang, ang nais niyang sabihin kay Maria, the human relationship natin, tapusin na natin. Kundi umpisahan natin is what? Is a spiritual relationship na dapat ikaw, Maria, ay magkaroon ka ng pananampalataya sa akin. Kasi po kung ating pong titingnan in Mark chapter 3, verses 32 to 35, pero nilagay ko lang po dyan is 35. Ito po kasi yung sabi, sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos is what? Ang aking mga kapatid at aking ina. So, ini-establish niya ang kaharian ng Diyos. So, yung human relationship, iniisang tabi niya, at ang ini-establish niya is what? A spiritual relationship. Kasi yun din po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yung ating spiritual maturity. Hindi yung ating kabuhayan, hindi yung ating estado sa buhay, kundi yung ating spiritual na pamumuhay. Kaya mahalaga po ang bagay na yan. That in Mary, na kung saan tinawag niyang woman, inisang tabi niya yung human relationship. At ang kanyang pinapakita is a spiritual relationship between him and her. Kaya kung makikita natin si Maria, siya po ay isang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At napakalinaw po ng bagay na yan. Kaya bilang isang mananampalataya, tandaan natin that si Mary, hindi niya po kapantay ang Panginoon. At the same time, si Mary, yung human relationship niya sa Panginoong Hesukristo bilang ina, inisang tabi ito ng Panginoon. Dahil ang kanyang hangad is a spiritual relationship sa kanyang ina. Malinaw po ba? Amen po ba? Okay. Sabi ko sa iyo, Brother Ira, yung aircon, napakahirap kalaban. Nakakalugmok po yan at nakakaantok. Pangalawa ko pong ipapakilala sa inyo ay ang kapatid ng ina ni Kristo. Kung makita nyo, no, hindi kapatid ni Maria ang nakalagay, kundi ang kapatid ng kanyang ina. So, sino naman to? So, ang pangalan po ng kapatid ng ina ni Kristo ay walang iba kundi si Salome.
No? In Matthew 27 verse 56, sabi po diyan, kasi yung ito pong si Salome, kaunti lamang po ang makikita nyo sa kanila. Pero makikita nyo po sila more likely in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sabi po dito in Matthew 27:56, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. In Mark 15:40, para po makilala natin kung sino yung kapatid, yan po, nakalagay at ang asawa ni Zebedeo. In Marcos 15:40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw. Ito po, nasa same scenario tayo. Ito po yung mga babae na kung saan doon naman po, doon pa rin po sa paanan ng cross ng Panginoong Jesucristo. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakababatang Santiago at ni Jose. So kung titingnan, ang kapatid ng ina ni Kristo ay walang iba kundi si Salome. At makikita rin natin siya in Marcos 16:1 na siya po ay isa sa mga babae na kung saan ay gumastos, nag-effort para mag-anoint sa nakaratay na katawan ng Panginoong Jesucristo. Na sa kanyang bagay, sa kanyang mga ginawa, makikita natin na siya rin po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, si Maria. Ito, di ba? May Maria, asawa ni Cleopas. So, ito naman po ay ibang Maria. Siyempre, tatlong Maria, kaya pala may tres Marias na tinatawag. Kasi doon sa paanan ng Panginoong Jesucristo, may tatlong Maria. Pero yung ina ng Panginoong Jesucristo, hindi pinangalanan. Pero ito, wala rin siyang pangalan. Pero nakalagay dyan, Maria, asawa ni Cleopas. At sa kanya pong account, kaunti lamang din po ang ating makikita. Pero makikita natin sa kanyang buhay, in Matthew 27 verse 61, isa po siya sa mga nagbantay sa libingan ng Panginoong Jesucristo. No? Kasama niya si Maria Magdalena. Kung titingnan natin ang buhay nila bilang mananampalataya, talagang andoon yung effort nila para sa Panginoong Jesucristo. Makikita rin natin na sila ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kung tawagin nga sila is mga loyalists ng Panginoon. Maria, asawa ni Cleopas, in Matthew 28 verse 1, andyan din po siya. Nung ito naman po ay nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, makaraan ang araw ng pamamahinga sa malabo na talaga ang mata ko eh. Nang pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. So, hindi lamang po dyan natin makikita yung Mariang yan, kundi in Lucas 24:10, sabi dito, ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Maria na ina ni Santiago, yan rin po yan, Maria asawa ni Cleopas, sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. So kung titingnan natin ang Mariang ito, siya po ay isa sa mga nagbalita sa mga apostol na ang Panginoong Jesucristo is what? Ay muling nabuhay. Pero alam nyo po, nakakalungkot, itong Mariang ito, sila Maria Magdalena, sila Juana, alam nila na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay. At sila ay naniniwala. Pero alam nyo po in verse 11, kung inyo pong titingnan, yung mga apostol mismo ang hindi naniwala. No? Kaya napaka-unsuccessful ng kanila pong pagbabalita dahil hindi sila naniwala. So sa kanila pong buhay, kung inyo pong titingnan, ang dami nilang ginawa para sa Panginoong Jesucristo.
Simula nung mamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Even si Maria Magdalena. Di ba? Magdalena, talagang napakaganda po ng pangalan na yan. Pero hindi po siya sawing palad. Kundi ang Mariang ito, si Maria Magdalena, isa rin po siya sa tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sabi diyan in John 20 verse 1, makikita po yung kanyang mga account. The same ni Maria na asawa ni Cleopas. Sabi diyan, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. You see? Kung titingnan natin, mga kapatid, ganyan mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Even in Matthew 27 verse 61, naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan, katulad ni Maria de Cleopas. Kung titingnan natin, mga kapatid, yun si Maria Magdalena. The third Mary na ating makikita. Na nais kong ipakilala sa inyo at sa kanyang buhay, mga kapatid, marami po na si Maria Magdalena, ito daw po ay isang prostitute. Pero alam niyo po, hindi, dahil ang kanya pong pangalan, kung ating titingnan, hindi po siya prostitute. Siya po ay from Magdala, at the same time, ang nangyari po sa kanya na naranasan niya sa Panginoong Jesucristo ay pinalaya ang 7 demonyo sa kanyang katawan. Ito po si Maria Magdalena. Hindi po siya prostitute. Akala ko rin po dati, nung ako po ay bata or binata, ito yung sinasamba nila na santo na kung saan ay sinasabi daw nilang prostitute. Pero ngayon ko lang napagtanto sa aking pag-aaral ng kanyang salita na yung Maria Magdalena na kanyang sinasamba, hindi pala siya prostitute. Kundi siya pala ay isang babae na kung saan ay pinalayas ang 7 demonyo sa kanyang katawan. At ganyan niya po naranasan ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya ay naging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, ilang babae na po ang ating napag-aralan? 4. 3 Maria at si Salome. Meron pa pong isa. Kaisa-isang lalaki. Kaya pala totoo na sa isang simbahan ang hirap magsama, mag-akay ng lalaki. Kasi even sa paanan ng krus ng Kalbaryo, iisa ang lalaking naandoon. Walang iba kundi ang kanyang lingkod na pinaka-minamahal. At wala pong iba ito kundi ang sumulat ng Book of John. Si John the Beloved. At alam niyo po, si John the Beloved, alam niyo po kung ating titingnan ng kanyang buhay, ay parang wala siyang pagmamahal. Wala siyang pag-ibig, walang patawad, ura-urada kung siya ay magdesisyon. Kaya nga ang tawag sa kanya ng Panginoong Jesucristo kasama si James, ang tawag sa kanya ay mga anak ng kulog. O sa ibang translation, sa English, son of thunder. Alam niyo po kung bakit siya pinangalan ng ganyan? Dahil meron pong isang account sa Biblia, ganito po ang nangyari. May mga tao, in Mark chapter 9 verse 38, yan na po sa yung pinakabuod. May nakita sila na nagpapalayas, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero, hindi raw ito kaisa sa kanila. Kaya parang ayaw nila. Ayaw nila sa mga taong yon kasi hindi naman nila kasama. Pero ang ginagawa ng mga taong yon is what? Nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng katulad din nila. Pero ayaw nila ng bagay na yan. Gusto kasama nila eh. Alam niyo po yung sabi pa nila, ito in Lucas 9:54, sabi dito ni Santiago at ni Juan, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Sipin nyo
Wala namang mali sa ginagawa nila, katulad lang ng ginagawa nila, pero dahil hindi nila kasama, ito na ang nais nilang gawin. Lipulin agad, wasakin. Diba? Walang pagmamahal, walang pag-ibig. Pero bakit siya tinawag na John the Beloved? Alam niyo po, sinuway sila ng Panginoon. Nakita nila, naranasan ni John ang pag-ibig ng Panginoon, kaya siya ay muling nagbago. At sa kanyang pagbabago, alam niyo po ba, grabe ang kaklose niya sa Panginoong Hesukristo. Ganito ang kanyang ginagawa. In John 13:23, there was reclining on Jesus' bosom. Alam niyo po yung humihiga, gumagana sa dibdib ng Panginoon. Alam ko nga po, ayon sa survey, ayon sa pag-aaral, ang mga nanay lamang ang nakakapagpatulog sa kanilang anak na dito pinapatulog. Kasi ako po, hindi ko po kaya mga tatay. Pero yung mga nanay, kaya nilang patulugin ang kanilang anak sa kanilang dibdib. At parang napakasimple lang. Alam niyo po, nung ako gumawa niyan, tinry ko, wala, gusto talaga ng anak ko dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi nila, naririnig nila ang tibok ng puso ng kanilang mga nanay. At si John, kung titingnan natin, ganyan siyang kaklose, naging kaklose sa Panginoong Hesukristo. Kung titingnan, siya nga lang yung gumagawa niyan. Tingnan nyo, there was reclining on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved. Dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon, alam niya ang pag-ibig ng Panginoon, alam niya kung paano umibig ang Panginoon, kaya ganun niya rin iniibig ang Panginoon. Ganun siyang naging kaklose sa Panginoon. At hindi lamang po yan, mga kapatid, even in his first epistle, in 1 John, kung titingnan niyo po in the book of John, 1 John, it talks about love. The love of a Christian, the love of love, sinasabi nga diyan, kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, wala ka sa Panginoon. Hindi mo kilala ang Panginoon. Wala ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. And even in John, dito sa kanyang sinulat in John 3:16, diyan mo lang makikita yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him that perish but have eternal life. Hindi mo yan makikita in Matthew, Mark, Luke, kundi makikita mo lang yan in the book of John. Kasi He knows very well ang pag-ibig ng Panginoon. At kaya siya yung kaisa-isang lalaki na nakatayo doon dahil alam niya ang pag-ibig ng Panginoon. Naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. And even yung 4 na babae na naandoon, they know the love of God. They know the love of Christ. They experience the love of Christ. Kaya kung titingnan natin yung pag-ibig ng tagasunod ni Kristo on that time, naandoon sila sa tabihan ng cross ng Panginoong Hesukristo. Nakatayo sila doon. Nakikisimpatya. So siguro sasabihin, Pastor, kaya ko din yan. Kung ako ang naandoon. Hello? Tinignan niyo po yung mga unang verses. Kung inyo pong titingnan yung mga unang verses, grabe ang ginawa sa Panginoong Hesukristo. Andoon yung mga haters ng Panginoong Hesukristo. Andiyan yung mga kalaban ng Panginoong Hesukristo. Kaya siya natakot sa krus ng Kalbaryo. Pero yung 4 na yon na babae, yung isang yon na lalaki, nakilala ang Panginoong Hesukristo, naranasan ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, kaya naandoon sila at pinapakita ang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Kasi delikado rin yung buhay nila. Naalala niyo si Peter?
Kaya nga po may mga brand ngayon ng lechon manok na Senyor Pedro. Gawa kay Peter. Anong ginawa ni Peter? Dahil sa takot niya na makatulad sa Panginoong Jesucristo, ano ang kanyang ginawa? Dinenay ang Panginoong Jesucristo. 3 times bago tumilaok ang manok. Kaya po may branch ng Senyor Pedro ngayon dahil sa bagay na yan. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ganun pinakita ng mga tagasunod ni Kristo ang kanilang pagmamahal. That they stand in their faith, nakatayo sila, malapit sa Panginoong Jesucristo at hindi alintana ang danger sa kanilang mga buhay. They stand still, nakikisimpatya, tinitingnan ang Panginoong Jesucristo. And that's the selfless love ng mga tagasunod ni Kristo. Walang pag-aalinlangan, walang takot na nakatayo sila katabi ng kanilang tagapagligtas. Katabi ng tao na kung saan ay namatay para sa kanilang mga kasalanan. Kaya even tayong mga kapatid, kamusta yung pag-ibig natin sa Panginoong Jesucristo? Lalo na inaalala natin ang mga bagay na kanyang sinabi. Yung mga tagasunod ni Kristo, ganun ang kanilang ginawa. How about us bilang mananampalataya? Na kung saan ang Panginoong Jesucristo namatay din para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. How we stand in our faith. How we live in our faith. Paano natin ipapakita ang pagmamahal natin para sa Panginoon na nagmahal sa atin? At yan po yung challenge ko sa inyo sa umagang ito. Kung paano tayo tumayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa, hindi lamang po ang pag-ibig ng tagasunod ni Kristo, kundi ang pag-ibig, hindi ko napalitan, or the love of a dying Savior. The love of a dying Savior na ating makikita dito po sa kanyang mga sinabi. In John chapter 9 verses 26 to 27, makikita naman po natin yung pagmamahal ng isang tagapagligtas na malapit ng mamatay. At pinakita niya po yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita para sa kanyang nanay. No? Kung atin pong titingnan in verse 26 to 27, sabi po dito, basahin ko po sa inyo, 26 to 27, sabi ko, when Jesus saw his mother and the disciple of whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. So kung atin pong titingnan sa Tagalog, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sabi niya, "Ginang ang inyong anak." So kung titingnan natin mga kapatid, nakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina. At alam naman natin si Maria, ano ang nararamdaman that time? Masakit. Tama po ba? Kasi kung mga magulang dito, yung inyo pong mga anak magkasugat, makita mo lang na may dugo, minsan natataranta na tayo. Pag umiyak yan, talagang minsan di na natin alam ang gagawin. What more, si Maria, yung kanyang anak, na wala namang kasalanan, pinako sa krus ng Kalbaryo, ano ang mararamdaman ni Maria? Napakasakit po.
Talagang ang puso niya ay dumudugo. Pero ang bagay na ito ay mangyayari talaga dahil sa Luke chapter 2 verse 35, may propesiya na kung saan ay binanggit at sabi dito, kaya't mahalaga ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka, tinutukoy po dito si Maria, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinurok sa iyong puso. Eh, ang patalim nga, masugatan ka lang, masakit na. Yung patalim nga, hindi man sa puso mo tumarak, masakit na. What more sa puso pa? So, ibig sabihin ng verse, ang nararamdaman ni Maria, para siyang mamamatay. Kasi di ba, pag tinusok naman talaga ang isang tao sa puso, talagang pag tinanggal mo, patay. Hindi ko lang po alam kung tama ako in medical field. Pero yun po yung nakikita ko sa pelikula. So, kung titingnan natin, ganun. So, ang nararamdaman ni Maria, talagang grabe yung kanyang brokenness. Grabe ka-broken ng kanyang puso. Pero nung nakita siya ng Panginoon, He is a knowing God, God the Son. Nakita niya si Maria, alam niya ang nararamdaman ni Maria. Alam niya ang estado ng puso ni Maria na durog na durog. Alam niya kung ano ang kailangan ni Maria. Alam niya kung ano ang dapat gawin kay Maria. At alam niya rin kung sino ang makakatulong kay Maria. At ganyan po pinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal. Na even kahit na doon siya in a dying state, na mamamatay na siya, hirap na hirap, nakatakos sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pa ring inaalala ay yung mga minamahal niya. Doon pa nga lang in Gethsemane, nung siya'y nananalangin, alam niya kung ano ang kanyang mararanasan. Alam niya kung ano ang kanyang sasapitin. Kaya nasabi niya nga sa Panginoon, take this cup from me. Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili, but still your will be done. So ganun niya pong pinakita ang kanyang pagmamahal. So kaya ang kanya pong ginawa sa kanyang ina is what? Sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sabi niya naman doon sa alagad, narito ang iyong ina. Dahil alam ng Panginoon, kailangan ni Maria na mag-i-encourage sa kanya. Kailangan ni Maria ng mag-aalaga sa kanya. Masakit pa dito, mga kapatid, yung kanyang asawa, patay na. Ay di ba po, bilang mag-asawa, kayo yung magkasanggan dikit. Kayo yung nagpapalakasan. Pero dito po kay Maria, wala na, patay na si Joseph. Kasi kung titingnan natin, kung andyan pa si Joseph, hindi naman niya kailangang ipagkatiwala ito doon kay John. Pero dahil nakikita natin, wala si Jose, patay na that time, kaya kailangan ni Maria ng tagapag-alaga. Eh yung culture pa naman in the New Testament, yung mga balo, yung mga widow is what? Walang kakayanan. Kundi kailangan nila sumandig sa pinakamalapit nilang kamag-anak na lalaki. Kasi po, mga babae that time, hindi pwedeng magtrabaho. Sila po ay nakasandig sa mga pinakamalapit nilang kamag-anak na lalaki. Kaya kailangan, alam ng Panginoon na kailangan ni Maria ng mag-aalaga. Kailangan ni Maria ng mag-i-encourage, na mag-i-strengthen sa kanya. And more likely, kailangan ni Maria ng maglilid sa kanya sa kanyang spiritual na paglago.
Kaya sino po ang nakita niya? Si John. Dahil alam ng Panginoon na si John the Beloved, yung kanyang pinakamamahal na alagad, yun yung capable para kay Maria na na mag-alaga at mag-lead sa kanya sa kanyang spiritual na buhay. Why? Kasi nakita ng Panginoon kung paano nagbago si John. Naranasan ni John ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya kung titingnan nga natin, mga kapatid, in verse 27, ito agad ang kanyang ginawa. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Nakita nyo kung paano kumilos si John? Dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon, narinig niya yung pag-ibig ng Panginoon, narinig niya yung utos ng Panginoon, sinunod niya agad-agad ang sinabi ng Panginoon. And even a Christian, sa selfless love ng Panginoon, na even siya ay nasa dying state, mamamatay siya, iniisip niya pa rin yung kapakanan ng kanyang mga minamahal. At ito yung kanyang iniwan sa kanyang alagad na si John. Na kung saan, even sa ating mga mananampalataya, ito rin po yung isang bagay na nais niyang iwan sa atin. Siguro kung titingnan nyo, hindi lamang po mga balo. Kasi po, sa kanilang panahon, kung ang balo, they are the most needy person. Dito po sa panahon natin ngayon, minsan may mga widow na mas mayaman pa kaysa sa mga may asawa. Yan po ang totoo. Tama po ba? So kung titingnan natin sa panahon ngayon, hindi po natin tingnan yung widow lang. Kundi sa panahon na natin ngayon, for implication, tingnan natin yung mga mas nangangailangan. Kung paano natin sila aalagaan. Katulad ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iniwang salita, nangangailangan ang kanyang ina. Kaya ito ay pinagkatiwala niya kay John the Beloved. And that's the selfless love of a dying Savior. Na kahit siya ay mamamatay na, ang iniisip niya pa rin ay ang kapakanan ng kanyang mga minamahal. Bilang mananampalataya, kung tayo ay tunay na anak ng Panginoong Jesucristo, kamusta yung ating pag-ibig? Kasi kaya ko rin ito pinamagatang the selfless love kasi tayo minsan talagang selfish love ang meron tayo. Pero bilang mananampalataya, in the book of John, John the Beloved, kamusta ang ating pagmamahal? Kamusta ang ating pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa? Makasarili pa rin ba? O hindi na tinitingnan ng ating sarili? Kundi ang Panginoong umibig sa atin at ang ating mga kapwa ay inibig ng Panginoon. Kaya again, ito po, the manifestation of selfless love na nawa ay mag-manifest sa ating mga buhay. Let's pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat po muli sa inyong salita. Pagbalain niyo po ito sa aming mga buhay sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.